Alam mo ba na napakadali na ngayon na malubog sa utang sa Pilipinas? Minsan nga hindi mo na kailangan mag-effort kasi hindi mo napapansin, nasa gitna ka na pala. If you're new here, my name is Jane and I create content about personal finance and simple money habits. And in today's video, pag-uusapan natin kung bakit nga ba ang dali para sa mga Pilipino na malubog sa utang at kung paano ka makakaahon sakaling nandun ka na sa sitwasyon. Let's be real, getting a credit card or a loan in the Philippines right now is almost effortless. Lahat pwede mag-apply at karamihan sa atin mataas ang chance na ma-approve. Dati kailangan mo pa pumili sa bangko, pumunta sa mga government offices para makapag-apply ng credit card or loan. Ngayon, maglakad-lakad ka lang sa mall or mag-stroll ka lang sa cellphone mo, makakautang ka na agad. Here are some examples. Sa mga shopping malls, kapag naglakad-lakad ka, may mga promoters na lalapit sa'yo. Mag-apply ka na ng credit card. Walang annual fee at may libreng payong. Number 2, kung may gusto kang bilhing damit or gamit sa bahay pero medyo kapos ka ngayon, okay lang yan. Kasi meron na ngayong buy now, pay later feature. Number 3, kung empleyado ka naman at gusto mo mag-apply ng loan or credit card, kailangan mo lang ng payslip at more chances na ma-approve ang application mo. It feels like an opportunity na para bang meron kang extra income. Pero in reality, it can also be a trap. Kasi kung hindi mo alam kung paano gumagana yung due date or yung interest rate, baka malubog ka sa utang without realizing it. At first, it doesn't feel heavy. Exciting pa nga kapag natanggap mo na yung credit card mo tapos binuksan mo yung envelope, di ba? So you start using it. 500 pesos para sa coffee date with a friend, 1,000 pesos para sa food delivery, and then 3,000 pesos para sa bagong sneakers. You think okay lang yan kasi ito naman talaga yung purpose ng credit card. At sa susunod na sweldo, kaya kong bayaran lahat to. But here's what happens, lalo na kung hindi mo tinatrack ang expenses mo sa credit card. Pagdating sa'yo ng bill, magugulat ka kasi ang laki pala na nagastos mo at hindi mo siya kayang bayaran ng buo. Ang ending, ang babayaran mo lang ay yung minimum. Next month, hindi mo muna ginamit yung credit card. Pero for some reason, ang laki pa rin ng bill mo kasi hindi mo binayaran yung full amount at nagsimula nang mag-accumulate yung interest rate. Don't get me wrong, I'm not saying that credit cards are evil. In fact, may mga kilala nga ako ng mga business owners na ginagamit talaga nila to para masustain yung business nila. Kasi kung marunong ka gumamit ng credit card, you can actually use it to your advantage and it can even help you manage your finances. Pero you have to be smart about it. So here are some rules that you can follow. Rule number 1 is always pay your credit card in full. Huwag mong bayaran lang yung minimum kasi dyan nagsisimulang mag-accumulate ang interest at dyan kikita ang mga credit card company sa'yo. Rule number 2, treat your credit card like cash. If hindi mo afford ngayon, huwag mo munang iswipe. Kasi hindi ibig sabihin na meron kang 100,000 na limit sa credit card mo, ima-max out mo na siya. Even if sabihin natin na 6 months to pay naman or 12 months to pay, utang pa rin siya na kailangan mong bayaran on a monthly basis. So malaki pa rin yung toll niya sa budget mo. Number 3, as much as possible, stick to one credit card. Having multiple credit cards doesn't necessarily mean na mas madami kang pera. Ang ibig sabihin lang noon, mas madami kang utang na pwedeng i-avail at mas madami kang cards na kailangang i-manage. Stick to one card, manage it well, and you'll save yourself from a lot of headaches. Next, pay before the due date. Yung iba kasi iniintay nila hanggat umabot talaga sa deadline, tapos saka lang sila magbabayad. But what they don't realize is sometimes it takes a day or two bago mag-reflect yung bayad mo na yon sa account mo. Ang ending, kailangan mo nang magbayad ng interest rate, kailangan mo pang magbayad ng late fee. Kaya mas maganda na bayaran mo siya in full at the same time bayaran mo siya a day or two before yung deadline. That way, we can make sure na hindi talaga tayo magbabayad ng late fee or kahit anong interest. Next rule, use rewards wisely. Cashback, points, rewards are great, pero you don't have to spend just to earn them. Minsan kasi may mga promo sila na spend 5,000 pesos to earn this amount of cashback. Ang ganda pakinggan pero minsan yung iba natitempt na gumastos para lang ma-avail tong mga promo na to. Kasi iniisip natin, sayang naman, 2,000 pesos na lang ma-avail ko na to. Imbes na na-save mo yung 2,000 pesos na yon, nagastos mo pa for a small amount lang naman ng cashback. So much better na hindi mo muna i-avail yung mga promo na yon, pero na-save mo naman yung 5,000 pesos mo. So remember na spending is still spending kahit na may kapalit siya na cashback or promo. Speaking of spending, make sure din na tinatrack mo yung credit card expenses mo. So kahit na sa application lang, sa Excel sheet, or kahit sa notebook, ang importante, meron kang tracker. Kasi twofold yung benefits niya. Una, alam mo kung saan napupunta yung pera mo. At pangalawa, para sa security mo na din. Kasi ngayon, di ba, napakadaming scams na nangyayari sa Pilipinas. And may nabasa ako na thread na usually daw, nagsisimula tong malalaking scam na to sa maliliit na transaction na hindi natin napapansin. So, di ba, on a monthly basis may nare-receive tayo na ganyan na ito yung mga ginastos mo,
Tapos minsan sa sobrang haba ng list natin, hindi na natin pinapakailaman kung ano-ano yung mga yun. Ang importante na lang bayaran natin siya in full. Pero right now, we have to be more vigilant kasi madaming ang ganitong scams na nangyayari sa Pilipinas. So what you can do, use your tracker to cross-reference it dun sa mga nakalista dun sa ating statement of account. And then, kapag may napansin ka na unusual transaction, unusual fee, itawag mo siya dun sa credit card company kasi ayaw mo na lumala pa siya. So make sure na kapag may mga ganitong transactions, kahit gaano kaliit, kahit sentimo lang yan, check with them kung ano yung mga transactions na yon. Clarify. It's better na maging preventive ka dito sa mga scams na to rather than maging victim ka kasi hinayaan mo lang na meron ka mga ganitong unusual transactions. If you want to actually have a spending tracker that you can download or copy for free, ililink ko siya sa description box below or somewhere here. What if naman nandun ka na sa gitna ng sitwasyon? Madami ka ng utang, kaliwat kanan na ang naniningil, ano ang pwede mong gawin para makaalis dun sa sitwasyon na yon? Step number 1 is to list down all your debt. Write everything, credit cards, loans, utang sa kaibigan, utang sa kakilala, kasi facing the numbers is the first step to fixing them. Step number 2 is to choose your repayment strategy. Meron tayong dalawang methods na pwede mong gamitin. Una is yung snowball method, wherein uunahin mo muna yung maliliit mo na utang para meron kang psychological win. So sabihin na natin na this month, unahin mo muna yung maliliit na utang mo sa kakilala, sa kaibigan, para tapos mo na siya ngayong buwan, and then next month, ready ka na to face the bigger issue. Number 2 naman is yung avalanche method. Uunahin mo naman muna yung mga utang mo na malaki yung interest rate. Usually, ito yung mga loans or credit cards. That way, mas malaki yung progress mo on a monthly basis. Either way, ano man ang mapagdesisyonan mo na method, ang importante, meron tayong movement sa pagbabayad ng utang natin. That way, hindi tayo stagnant na ayaw lang nating harapin yung mga utang natin. Pero in reality, nag-grow sila kasi yung interest patuloy din lang siyang nag-accumulate. Next step is to stop adding new debt. This is very crucial pero habang nagbabayad ka ng utang mo, wag mo muna siyang dagdagan. Kung kailangan na tawagan mo yung credit card company na ipakat mo muna siya habang binabayaran yung utang mo, do it. Pwedeng itago mo muna yung credit card mo, wag mo muna siyang galawin, wag mo siyang dalhin kapag lalabas ka para hindi ka matempt na gamitin. Ang importante, hindi madagdagan yung utang mo. Kasi kung habang nagbabayad ka ng utang, dinadagdagan mo rin lang naman siya every month, para ka lang hamster na nasa wheel. Paikot-ikot lang yung proseso mo ng pagbabayad, pero stagnant ka, hindi ka gumagalaw dun sa sitwasyon mo. So much better na habang nagbabayad tayo ng utang, wag muna nating dagdagan. Lastly is to start saving money. Kahit na maliit na halaga lang, 500 or 1,000 pesos per month, malaking bagay na yon. Ang importante, makapag-ipon ka ng pera. Kasi kapag wala kang savings, isang emergency lang, babalik ka na naman sa pangungutang ng pera. So para maiwasan natin siya, it's better na meron tayong savings. If you feel stuck right now dahil ang dami mong utang, kaliwat ka na naniningil sa'yo, I want you to know that you did not fail. Ang importante is ginagawa mo na to, nanonood ka na ng mga video, para ayusin yung problema. Use everything that I shared in this video to your advantage para masimulan mo ng magbayad. That way, next month, may makita na tayo na progress. If this video helped you in some way, please do like and subscribe to this channel. It actually helps and encourages me to create more content like this. Also, feel free to share this with a friend na alam mong struggling with utang or needs help managing their finances. If you need a credit card spending tracker, I actually created a video about it. You can watch it here. That's it for today. Ciao!